Dahil sa alitan sa social media, pinagbabato ng isang dating vice mayor ang bahay ng isang lalaki sa Camarines Sur. Patay naman ang isang negosyante matapos barilin sa parking lot sa Davao del Norte. Ating saksihan. Pasakay na ng kanyang SUV ang negosyanteng si Ramel Abeliana Lintuan sa Tagum, Davao del Norte nang lumapit ang isang lalaking armado ng baril bandang alas 9 ng umaga kanina. Patay ang 54 na taong gulang na biktima na sa ulo na puruhan. Matapos barilin, tila may kinuha ang suspect sa biktima sa tumakas sakay ng motorsiklo na minamaneho ng isa pang lalaki. Iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Galit na pinagbabato ng lalaking ito ang isang bahay sa San Fernando, Camarines Sur. Kuha ang video sa labas ng bahay ng driver ng San Fernando LGU na si Elmer Nopia. At ang lalaking nambabato, dating Vice Mayor na si Alan Valenzuela. Ayon kay Nopia, nagkasagutan sila ni Valenzuela sa comment section ng social media dahil sa water system ng bayan na binabatikos daw ng dating opisyal pero nauwi ito sa mas mabigat na mga komento. Aminado naman si Valenzuela na siya ang nasa video pero giit niya binastos ang kanyang asawa. Wala namang nasaktan sa insidente pero nasira ang TV ni Nopia matapos tamaan umano ng bato. Desidido naman ang dalawa na magsampa ng kaso laban sa isa't isa. Naipagbigay alam na rin sa pulisya ang insidente. Tadtad ng saksak ng matagpuan ng 63 taong gulang na si Ting Bolor, dentista at kagawad sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayon sa mga pulis, pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen dahil nagkalat ang gamit sa loob ng kwarto ng biktima. Tinangay rin daw ng suspect ang CCTV na makakatulong sana sa investigasyon. May 200,000 na pabuya para sa makapagtuturo kung sino ang nasa likod ng krimen. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.